chapter 22, verse 23 says, "You who fear the Lord, praise Him, all you offspring of Jacob. Glorify Him and stand in awe of Him, all you offspring of Israel." Let us stand in awe in the presence of our God, for He is great and mighty. He deserves all of our praises. Hallelujah! Let's worship Him. Oh, 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 oh. Sing it, the song. It's the song of Dawodim, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We sing hallelujah. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We praise You, Lord. All the children singing glory, glory, hallelujah, You reign. Ulitin natin. It's the song. It's the song of Dawodim, rising from the African plain. Yes, Lord. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We sing it out, oh God. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Yes, You reign, oh Lord. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We sing all the powers of darkness tremble of watching the earth. 'Cause all the power of darkness is cast down on the single word. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We sing hallelujah. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Oh Lord, we worship. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Yes, God. All the children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Give our highest praise, oh Jesus. Can we clap our hands for the Lord? Let's give our praises to Him. Sing it out loud. Oh, 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 oh. Sing, our God is great. Our God is great and glorious. We put our trust in Your name, Jesus. You are able to save and deliver us. Yes, we put our hope in Your name, Jesus. Say blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever. Oh, we sing hallelujah, hallelujah.
sing into your hands. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Jesus, we believe in you, God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Oh, sing, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy, and I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Sing it out loud. Oh, we believe in you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sing, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Oh, you are the reason, Lord. Jesus, we worship you, God. Sing, I will worship. I will worship, and I will worship you. I will worship. Jesus, we worship. I will worship you. Sing it out. I will worship. I will worship. I will worship you. Sing, I will worship. I will worship. Oh, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Let's sing, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's sing it out loud from my
always be, it's always been you, Jesus. Jesus, sing it out again. Jesus, Jesus at the center of it all. You are the center, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. You are, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Sing, Jesus, be the center of our lives. Jesus, be the center of my life. Oh God, be the center. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Nothing else matters, you alone. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's. Sing it out loud from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Jesus, be the center of our church. Jesus, be the center of our church. We need you, God. Jesus, be the center of our church. Yes, Lord. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, sing the name of Jesus. Sing it out loud. Oh, we speak the name of Jesus. We need it in our lives. We need it in our family. Oh, Jesus, yes, you are. You are the center of our lives. You are the center of our church. We sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, sing it out loud. Oh, from my heart
thank you for everything, Father. Lord, we need you all the time. We need you always sa buhay namin, Father. Be the center of our lives, Jesus. Be the center of every situation ng buhay namin, Panginoon. May it joy, may it, Lord, sorrow, Father. Be the center of everything sa buhay namin, God. And Lord, you are worthy to be praised, Jesus. We believe that you are great, you are mighty, Panginoon, sa buhay namin. We will always lift up your name. In Jesus' name, Amen. 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 Po, makakaupo po ang bawat isa. And for our tithes and offering, basahin ko po ang Kawikaan. Ayan, chapter 10, verses 2 to 6 ang salita ng Diyos version. Sabi ito, ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit, ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya. Ang taong matuwid ay pinagpapala, ang bibig ng masamang tao ay nakapipinsala. So, sabi po dito, tayo daw po ay dapat mamuhay ng matuwid. Paano po tayo mamumuhay ng matuwid? Ito po ay ayon sa pamantayan ng Panginoon. Ang pamumuhay po ng matuwid ay hindi ayon sa pamantayan natin. Sabi nga, lahat tayo may iba-ibang standards sa buhay. Diba? Paano yun? Ito yung matuwid sa akin, ito naman yung matuwid sa'yo. Para sa atin pong lahat, dapat tayong mamuhay sa pamantayan ng Panginoon. Hindi sa sarili nating pamantayan. Paano po yun? Huwag tayong kumuha ng kayamanan sa masamang paraan. Sabi niya sa verse 2, di ba? Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Sa NLT version po, sabi dito, tainted wealth has no lasting value. Hindi po magtatagal ang mga kayamanan na nakuha natin sa masamang paraan. Hindi lahat ng kayamanan ay mapapabuti ka. So sabi nga ng matatanda, hindi lahat ng grasya ay hindi nakakadisgrasya. So, tignan po natin, saan ba nanggagaling yung kayamanan na meron tayo? Dapat po, nasa honest dealing natin yon, di ba? At meron pong rewards na sinasabi sa pagiging matuwid at pamumuhay ng matuwid. We will be saved. Di ba sabi, makapagliligtas sa atin yung pamumuhay ng matuwid. Ano pa po? Yung the Lord will not let us go hungry. Di ba sabi dito, hindi daw po magugutom ang mga matutuwid dahil hindi hahayaan ng Panginoon. Ayan. Sino po dito yung gutom na? Ayan. Dahil po yan sa inyong, hindi yan hahayaan ng Panginoon. Hindi po ito literally, alright? Yung hindi talaga tayo, yung we will not lack good things, sabi nga. Hindi tayo magugutom dahil hindi yun hahayaan ng Panginoon dahil tayo ay namumuhay ng matuwid. At tayo ay pagpapalain. Sabi niya sa verse 6, ang taong matuwid ay pinagpapala. Di ba napakasarap sa feeling kapag pinagpapala tayo ng Panginoon na nasusupply yung pangangailangan natin. And sabi din daw po dito, paano tayo mamumuhay ng matuwid at sa pamantayan ng Panginoon, maging masipag po tayo. Ayan, nagpapahirap ang katamaran, sabi sa verse 4. Ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang katamaran equals kahirapan. Ang kasipagan equals kayamanan. Kahapon pinanood ko yung interview kay Enrique Razon Jr., the third richest in the Philippines. At grabing sipag niya. Ang yaman-yaman niya na, pero 4:30 a.m. gising na siya. 4:30 to 5, na bed na siya by 10. Pero sabi mo, ang yaman mo na, huwag ka na magtrabaho. Hindi. Sabi nga niya, yung travel niya sa isang buong taon ay 200 travels. 365 days. Ilan lang yung pahinga niya sa Pilipinas, di ba? At trabaho siya ng trabaho kasi meron siyang goal. Gusto niya mapalaki yung empire niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya na-achieve yung goal niya. Gayon din po tayo. Huwag po tayong tumigil magtrabaho kung tayo po ay kaya pa nating magtrabaho. Diba? Ano pang sabi niya dito? Mag-imbak daw po tayo ng
pagkain kapag anihan. If we have something, mag-save po tayo. Sinabi niya din doon si Enrique Razon, kung regular employee ka, 20% mag-save ka. Pag mas malaki na yung income mo, dapat mas malaki na daw po yung sinisave mo. Diba? It's biblical. Mag-imbak tayo ng pagkain kung meron tayong kakayahan. Pag meron tayong inani, mag-save po tayo. Wag po tayong maging waldas. And sa mga pagpapala, pinagpala ka nga ng Lord, pero ang waldas mo naman, saan napupunta? Lord, parang di ko nararamdaman yung pagpapala mo. Kasi nga, hindi tayo nagiging wise sa pagsisave natin. Diba? So, dapat po, lagi tayong mamuhay tayo ng matuwid, maging masipag, at maging matalino tayo sa pag-iimbak. Yun, yung pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Panginoon. So, let us always be givers, diba? Not takers. Let's always be savers at hindi po tayo maging waldas sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So sa atin pong tithes and offering, we have designated envelopes. Our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Pag mo naman sabihin, ate, sabi mo, 20% i-save ko. Magkukulang na to pag binigay ko yung 10, okay? So, yun muna unahin natin. The tithes is sa Panginoon yan. Wag na natin galawin. Alright? And our blue is for our special project. Yan ay sa maintenance ng ating church. The bigger the church, the bigger the maintenance. Tandaan po natin yan. So let's be generous in giving. Our white is missions and benevolence. Ang kids outreach natin, tuloy-tuloy po yan every Saturday. We have campus ministry every Friday. Sabi ko na nakaraan, ate, ilan ba yung students? 30 yung prayer namin, kulang pa. 40 pala yung students na na-reach out natin every week. Imagine that, yung 40 students na yun. Diba? Let's always be generous in giving. And our brown is for our building project. Excited po ako every week sa mga updates na nakita natin. And last week, nakita natin in person. Grabe talaga yung ginagawa ng Panginoon. So tayo din, grabihan pa natin yung paggawa natin para magbigay sa Panginoon. Done na yung roofing, ceiling na, electrical, main door, aircon. Mabigat sa bulsa, pero mabigat din ng Panginoon natin. Bigatin ng Panginoon natin. So let's always be generous in giving. Let's all stand up and let's pray. Lord, we thank you for your word today. Salamat, Panginoon. Again, have reminded us, Lord, na ang pamumuhay namin ay naaayon sa standard mo, hindi naaayon sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami maging masipag, Panginoon, magtrabaho, na maging masipag, Panginoon, sa pagbigay sa inyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na matuto kaming mag-imbak, matuto kaming mag-save, Panginoon, para hindi kami, Lord, maging kahiya-hiya sa future. And I pray, Father, na maging generous kami sa pagbibigay sa iyong tahanan, Panginoon. Hindi namin hayaan, Panginoon, na magkaroon ng needs, Lord, ang church na ito. But, Lord, gamitin mo kami upang mapunan ang mga pangangailangan ng aming bahay panambahan. Salamat, Panginoon. Bless the works of our hands, Panginoon. Ano man yung endeavors namin, Lord, I pray, ikaw ang magpala sa amin dahil kapag ikaw ang nagpala, Panginoon, there is no sorrow in it. Salamat, Panginoon, and this we ask in Jesus' name. Amen, amen. We may all give to the Lord. Good morning, everyone. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kamusta po tayong lahat? Ang ganda-ganda na ng ating place, no? At syempre, kung tayo yung nagpunta last week sa ating Pure Love, ang saya ng ating event, no? Nung Pure Love, pwede bang palakpakan natin si Lord sa kanyang kabutihan? At napakaganda lang na meron na tayong event na nadaos sa ating bulwagan, no? Sarap sabihin. Dito room pa lang, sa ating room. Doon bulwagan. So today, the topic of our preaching is continuing in love. So it's still a series sa 1 John. At tayo po ay nasa chapter 2 na. At dito sa 1 John, we are always talking about how tayong mga fellow believers, dapat tayo ay nagmamahalan. Amen?
So, continuing in love. Alam po, familiar ba tayo sa Maslow's hierarchy of needs? Ang Maslow's hierarchy of needs ay isang study na ginawa ni Abraham Maslow kung saan sinasabi niya ang unang pangangailangan daw ng tao ay ang physiological needs. Kung yan ay mga pagkain, inumin, and shelter, yes. Pangalawang kailangan natin, pangatlong kailangan natin, andyan na yung love, yung family, at sa pinakataas ng need na yon ay yung success daw natin. Pero ang pinaka-basic daw, sabi nitong ni Abraham Maslow na kailangan natin, ay food. Food daw. Pero ang sabi ng iba, hindi na daw totoo yan. Hindi na daw food ang basic need dahil hindi naman daw sa food namamatay ang tao ngayon. Ngayon daw, people are dying of loneliness. People are dying because they don't feel loved. People are dying because they don't feel valued. Namamatay daw sila dahil parang wala silang value sa iba. So anong tendency na ginagawa nila? Nag-overwork sila, sinosobrahan nila ang pagtatrabaho nila para ma-feel nila na may value sila. Pero after nun, ano ang mangyayari? Wala pa rin nagmamahal sa kanila. Wala pa rin nagbibigay ng value. And that's why nag-hurt sila. They hurt. And when they hurt, they also hurt others. At kapag ang mundo ay sobrang sama na for them, what do? Sadly, some of them, they commit suicide. And this is the thing, nowadays, ang love talaga ay nagkukulang. Nowadays, ang daming self-help books, pero walang books about helping others. No? Ang Bible yung tanging book, na lagi nagre-remind to help others. Tama ba? Sabi nila, we are a sad generation with happy pictures on social media. Totoo ba yun? Why are people saying this? There's one thing in the world that is slowly missing po from our interactions, and that is love. Instead of love, ano ang ginawa natin? We'd rather hurt others para hindi tayo masaktan. We build a wall, di ba? Yun yung ginagawa ng iba. And that's why tayong mga Kristiyano, kailangan nangunguna tayo sa larangan ng pagmamahal. Amen? Let's read our passage this morning, 1 John chapter 2, verse 7 to 14. Ang sabi doon, "Dear friends, I am not writing a new commandment for you. Rather, it is an old one you have had from the very beginning. This old commandment to love one another is the same message you heard before. Yet it is also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you also are living it. For the darkness is disappearing, and the true light is already shining. If anyone claims, I am living in the light, but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. But anyone who hates a fellow believer is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. I am writing to you who are God's children because your sins have been forgiven through Jesus. I am writing to you who are mature in the faith because you know Christ, who existed from the beginning. I am writing to you who are young in the faith because you have won your battle with the evil one. I have written to you who are God's children because you know the Father. I have written to you who are mature in the faith because you know Christ, who existed from the beginning. I have written to you who are young in the faith because you are strong. God's word lives in your hearts, and you have won your battle with the evil one." Let's bow our heads and pray. Lord, dear God, we thank you, Father, dahil muli na naman namin mapag-aaralan ng inyong salita, Panginoon. And Father, we pray, Lord, that we lose all our distractions from the problems na naranasan namin, from the stress na naranasan namin this week, and allow us to just be immersed in your love, in your word, Lord, this morning, Father. Allow for your word, Lord, na kumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na kayo lamang ang maitaas ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Can we give God a hands of praise? Continuing in love. So continuing in love means knowing, number one, the command to love. Meron tayong command to love at sa buong binasa ko, the first two passages, doon pinapakita yung commandment na ito.
Sabi doon, "Dear friends, I am not writing a new commandment for you, rather it is an old one you have had from the very beginning. This old commandment, to love one another, is the same message you heard before. Yet it is also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you are also living it. For darkness is disappearing, and the true light is already shining." So itong commandment to love one another, hindi na po ito bago. Noon pa po ay sinasabi na to ng ating Panginoon na dapat tayo ay nagmamahal. Amen? Ito ay reminder sa lahat ng Kristiyano na tayo ay magmahal. Kinakailangan ng reminder sa nakakalimot. Yes. Kapag nakakalimot na yung pamilya mo na maghugas ng pinggan, magwalis, i-shoot ang damit sa basurahan ng damit. Tayo ay kailangan mag-remind. Amen? Pag nakakalimot na siya mag-toothbrush, kailangan i-remind. Amen? Kailangan nagre-remind sa taong nakakalimot. Narinig na nila ito noon. Wala nang bago. Ang command ni Lord, hindi nagbabago. No? Ano ang problema? Ang puso ng tao, nagbabago. Ang taong magaling sa simula, ang tao magaling sa salita, ang tao mabilis sumama. No? Yun ang problema. Kaya ang puso ng tao kailangan ang kanyang salita. Tama ba? Kasi doon lang may pagbabago, amen? Kaya nga pinapaalala ni Lolo John, dito sa 1 John, na we have to love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, love one another. At the same time, hindi rin naman ito lumang-luma itong commandment na to. Bago rin itong commandment na to. Patuloy kasi na nare-renew yung puso natin. As long as we understand kung sino si God, as long as we do our devotions, laging nababago at nababago yung puso natin. Amen? So, habang nababago yung puso natin, laging nababago yung meaning ng love sa atin. Tama? Nakikita nyo? Hindi na bago yung commandment na love, pero habang nakikilala natin si Lord, nababago yung meaning ng love. Mas lalo natin hindi na in love, iba yan. Mas lalo natin minamahal ang ating mga kababayan, ang ating kapamilya, ang ating mga neighbors, di ba? So God is still working in our hearts. Maya't maya may pagkakamali pa rin tayo. Amen? Yung katabi mo ba hindi na nagkakamali? Kakamali pa rin yan, ano? Always. Lahat tayo nagkakamali pa rin. Pero inaayos po tayo ni Lord. Amen? Ang mahirap ay ang tagal-tagal nang inaayos tayo ni Lord, hindi pa rin tayo naaayos, no? So dapat nagpapaayos tayo sa Panginoon lagi. Kasi kung hindi tayo namumold ni Lord, paano niya tayo magagawa na isang creation na yung gusto niya for us? Let us be molded by God. Amen? Napakahalaga na magpamold tayo. Katulad ng isang sculptor. Alam niyo yung isang sculptor, no? Yung may, ang tawag doon, chisel ba yun? Sa Tagalog yun. Yung tak. Yung pait. Pait. Yun talaga yun, pait. Okay. Pait. Okay. so nag-chisel siya. Ganun. Minomold din niya, no? Tapos meron pa yung parang pottery, di ba? Minomold nila. So yun, it's good na God is the sculptor. Siya yung magmomold sa atin. Kaya nga mga mature Christians, mga growing Christians, maring mga matatagal na or mga bago pa lang na Kristiyano, as we mature into Christ-likeness, God's command is to love others habang nagmamature po tayo sa ating spiritual lives. Nakalagay din po dyan, Jesus lived in this commandment. So kumbaga, lahat ng opportunity ni Lord, ni Jesus na magpakita ng kanyang pagmamahal, ay ginawa niya habang nandito siya sa lupa. Tayo rin daw, we are living dito sa pagmamahal na to. Nawawala ng konti yung kadiliman sa puso natin, no? Dati sobrang dilim, pero paunti-unti nawawala yung kadiliman. Sabi nga sa John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kapag naglaban ang dark versus light, sino po mananalo? Di ba? It's light. Kapag pinatay ko po lahat ng ilaw dito sa kwartong ito, ano mangyayari? Matutulog? Kapag pinatay ko po lahat ng ilaw dito, saka magiging dark. It's because ang darkness, kaya lang niyang mag-overcome ng lugar kapag walang light. And that's how powerful light is.
Magpapakita lang siya pag nawala yung presence ni light. As long as may light, walang darkness. Walang darkness, di ba? Kasi ang daming light ngayon. Merong mga shadows, kung titingin kayo sa ilalim ng silya, sa ilalim ng mga bagay, may mga shadows, pero hanggang tago na lang yung mga shadows. Yun yung kaya nilang gawin. Ang shadow, tatapatan mo ng light, mawawala agad yung shadow. Di ba? Ganun din, evil can only come in when there is no Jesus. Evil has no power. Magpapakita lang ang evil pag nawala ang presence ni Jesus. And that's important dahil as long as we have Jesus, walang evil. Merong mga shadows ng evil, di ba? The best na magagawa nila ay magtago kapag andyan si Jesus. Pero once nawala si Jesus sa heart natin, then the shadow can become fully darkness. Ang shadow, pag tinapatan mo ng light, yan, mawawala agad yan. Ganon din po yung fears, no? Ang fears parang, ang darkness, it symbolizes our fears. And that's why, kapag merong light sa harap natin, nawawala yung fears natin and yung uncertainties natin. Huwag tayong lumakad sa harap ng light. Okay? So, say for example, gabing-gabi, at naglalakad ako dito sa kalsada. Ang flashlight ba, ililikod ko? Hindi, di ba? Ang flashlight, ihaharap ko. We always walk behind the light. Ang sasakyan, ang motor, ang sasakyan in every transportation, ang headlights nila ay nasa harap. Meaning, light has to be in front of us in order for us to move forward. Makita natin. Di ba sa Exodus, yung mga Israelita, syempre, desyerto po ang kanilang tinatawid. So ano yung nagiging gabay nila whenever gabi na at naglalakad sila? It says in Exodus 13:21, by day the cloud went ahead of them, and by night a pillar of fire went ahead of them to be in front of them para magkaroon sila ng light, magkaroon sila ng guide. So sa lahat ng journey na ating tinatahak, nawa yung ilaw lagi yung nasa harap natin. Amen? Kung si Jesus yung nasa harap natin, kaya natin tawirin kahit anong wilderness. Tama ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Deserve naman niya, di ba? Ang Israelites na kaya nilang tawirin yon. Kung hindi sila reklamo pa ng reklamo, malamang 1 taon lang o ilang araw lang, matatawid na nila. Pero ganun ang buhay, minsan may mga complaints, minsan may mga struggles. But as long as Jesus or the light of Jesus is in front of us, kaya natin tawirin. Kahit meron tayong pinagdadaanan na pagsubok right now, ngayon ay nandito tayo sa ilang, ngayon meron tayong mabigat na dala-dala, kaya natin yan. Amen? Pero paano natin malalaman kung totoo yung light? Okay? Kasi may fake na light. Sa Shopee may peke, di ba? Meron talaga. Tapos nakakainis. Kala mo ganyan kalaki. Ganyan lang pala kaliit. Tapos may binili ako noon, solar, di ba? Si Pastora nagalit. Kasi 2 beses lang namin nagamit. Yung mga pangatlong gabi, dapat umiilaw yung solar na yun sa gabi. Pangatlong gabi, wala nang ilaw. Sabi ko, ay, naubos lang battery. Wala nga battery, solar nga. Ayaw nga. So, chinek ko, sabi ko, sige, akong bahala dito. Ang ginawa ko lang, tinanggal ko lang isang screw. Wala. Hindi, sira na. Hindi ko pala kayang ayusin. Pero yun nga, no? Ang problema ay, paano natin malalaman yung totoong light at yung peking light? So number 2, may condition ang love. Hindi lang siya basta love. There is always a condition. May itsura ang love. Okay? May itsura ang love. Okay. Verse 9, basahin natin. If anyone claims, I am living in the light, but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. May condition ang tunay na pagmamahal sa fellow believer. Totoo po ba ang pagmamahal natin sa ating kapwa Kristiyano? Is it real? Dito natin malalaman. Dahil ang sabi dyan, hindi pwedeng sa salita lang natin sabihin. Minsan, mabilis tayong magsalita, ano? So, kapatid, kung meron ka pang hate sa puso mo, sa isang fellow believer, it's quite possible na Jesus is not in us. Because why is there room for hate in our hearts? If Jesus is there, who is love, how come there is hate? No?
So kung meron tayong hate kapitbahay natin, I hate this guy. I hate na hate ko talaga yung kapitbahay. Hate na hate ko talaga yung kapatid ko. Ay nako, hate ko yung pinsan ko pag dumaldalaw, yung tito ko, yung nako, nainis ako sa nanay ko kahit kailan. Mga ganyan na words. These are legit words na talagang lumalabas minsan sa ating bibig or minsan naiisip natin. And the question is, why is there hate? Yes, maaring may ginawa sila. But really, kung titignan natin, if Jesus is real in us, there should be no room for hate. Amen? Kaya dapat natin mabilis magpatawad. Chris, paulit-ulit eh. Well, iwasan na lang natin na maapektuhan tayo. Pero tandaan natin, tayo yung mabilis magpatawad. Sino ba ang nagpatawad sa atin? Amen? Paulit-ulit din naman tayo. Ang bilis-bilis tayong patawarin ng Panginoon once humingi tayong tawad. At dapat kaya rin natin magpatawad. Sabi ng isang tao, pwede niya sabihin, okay lang, wala akong light. Basta susunod naman ako sa utos ni God. Possible ba yun? Yun nga yung utos do not hate your fellow believers. Una sa lahat, hindi tayo nakakasunod na agad dun sa utos. Eto, halimbawa, may nagsabi sa atin, okay lang, Chris, wala akong light, wala akong love, okay lang, basta lagi naman ako nagde-devotion. Kinokompleto ko naman yung services natin. 2 services pa, Ang galing, 8 a.m. and 10 daw, Uma-attend pa ako ng Real Men, Noble Women, Youth Service, Kids Church. Wow. Sino tong taong to? Na pati si Zay ata yun. Lahat ina-attenan. Di ba? Ilang beses ko nabasa yung Bible cover to cover lang. Hindi. Cover to cover meaning, the whole Bible, every year natatapos natin. Yung faith ko, Chris, hindi yan nababawasan. Kayang-kaya ko magka-faith. Iba ako pagdating sa faith. Super taas ng faith daw niya kay God. Kahit na ang hirap ng pinagdadaanan niya, hindi mawawala yung faith niya. Yung tiwala niya, never nawala kay God. Sa tingin niyo ba okay tong Kristiyano to? Wala nga lang siyang love masyado. Pero ganun yung ginagawa. Okay ba yung Kristiyanong ganun? Ang sabi sa 1 Corinthians 13:2, if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, what? I would be nothing. Kapatid, wala yan sa dami ng services. Zay. Wala yan sa kung nakompleto mo ang Bible ng ilang beses. That's all just head knowledge, kapatid. If yung natatanggap mo, hindi mo linalabas para i-apply sa kapwa mo Kristiyano, then what was the sense ng lahat ng pag-aaral natin? Kapatid, here we are right now. I wanna ask everyone a question right now. Meron pa ba tayong dapat patawarin? Meron na ba tayong dapat nang kausapin ulit? Minsan ba tayong tumigil na siyang kausapin dahil ayaw na talaga natin sa kanya? Nasabi na ba natin na hate natin tong taong to? Kapatid, baka reminder sa atin ito ngayong umaga na dapat simulan natin ipakita yung love na sinasabi dito. Amen? Now, I know it's hard. Maraming pasaway sa mundo. Marami po talaga. But how can they understand the love of God? Kung sa atin na alam nilang Kristiyano, hindi iyan makita. You see, the love of God is so powerful na dapat, kung punong-puno tayo niyan, aapaw yan. Parang isang balon na punong-puno. Isang balon, ang lalim niyan. Pero kung ang isang balon ay punong-puno at umaapaw pa yung pag-ibig, walang ibang pwedeng mangyari kundi umabot sa ating mga families, sa ating mga neighbors, sa ating mga friends. And this is the love of God kung aalaw natin siyang mapuno sa ating mga puso. Amen? Ang sabi din doon. Okay, so we're talking about how someone, kahit marami siyang head knowledge, pero wala siyang love,
I am nothing. May isang religious leader, kamakailan. Di ba? Nagkaroon siya ng kaso. Ano yung kaso niya? Tungkol sa pera. Tapos inako pa ng member niya yung kasalanan ng religious leader. Nakita niyo to sa news. Tapos may paratang din siyang sexual harassment. So, itong religious leader na to, na parang ang dami niyang nalalaman, kaya ang daming sumusunod sa kanya, na kulto pala siya. Na ngayon, bakit bigla siyang may problema sa pera, na pagnanakaw? Bakit biglang may mga sexual harassment cases? Ayan ang problema pag puro dito at walang love. Kawawa naman dahil religious leader pa naman siya and mali rin yung kanyang tinuturo. Mali eh. It's wrong. It's the fake kind of love. It's not the love from Jesus because it's all wrong from the start pa lang. Kaya eto, sabi daw niya, nagtatago siya dahil Nagtatago siya. dahil hinahunting siya ng NBI. Grabe, no? Daming oras ng NBI. So, tsaka CIA, tsaka KGB, tsaka ay, Russia na yun. Ang daming humahunting sa kanya, pero ang totoo ay nagtatago siya dahil ayaw niyang aminin yung kanyang kasalanan. Tama? So ito yung mahirap. Kapag ang isang tao, puro dito, walang love, hindi totoo yung love, peke yung love, hindi from Jesus talaga, kawawa ang mga tao. Lalo na kapag nasa position of influence na katulad ng taong to. Amen? Kaya tayo, we don't even need to be in a high position para mapakita ang love ng Panginoon. If you are just a simple person in your own workstation, in your own school, in your own community, and you just practice every day yung love ni Jesus na nasa heart mo, you're gonna be loved by people. And people will see the love of Jesus in you. Amen? And I think that's good enough. Hindi naman natin kailangan maging sobrang successful to change the world. Ang mahirap nga niyan, sobrang successful ka, tinaas ka ng Panginoon sa mataas na lugar. Diyan ka pa nga, lalong naiimpluwensyahan ng masama. But if you're just that person na lumalabas lagi yung love, diyan nakikilala pa si Jesus. Amen? Sabi sa verse 10, anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. If you truly love your fellow believers, hindi ka nakakatisod sa kapwa mo Kristiyano, hindi ka nakaka-offend. Hindi ka masakit magsalita. Yung mga jokes, hindi nakakasakit. Yung mga hindi tayo kakalat ng chismis, hindi tayo nakaka-discourage. So this is what a person who loves our fellow believers look like. Parang nalalaman ko na ngayon, kasi nagsulat nito si John, di ba? And who is John? Siya yung John the Beloved na tinatawag. So parang nalalaman na natin ngayon kung bakit John the Beloved yung tawag sa kanya, no? Kasi ang ganda niya mag-advise patungkol sa love. Iba siya magmahal. Amen? Dapat tayo rin po, no? Iba tayo magmahal. Si John, he loves the believers so much. And that's why tinatawag niya tayo na ganito yung love na dapat natin gawin for other believers. Loving our fellow believers, yan po ay applicable din sa mapapangasawa. Yung mga mag-aasawa in the future, sa magiging partner sa buhay, yung mga hindi pa kasal na papunta doon. 'Di ba? Una sa lahat, since this is for fellow believers, look for a partner in life who is also a believer. Pakitignan ng mabilis lang yung mga single sa... Okay? It's important na yung ating magiging partner is also a believer. Kasi tayo as a Christian, we will give our best. Kasi Christians tayo, no? So, if we give our best, you will go to the ends of the earth para lang sa taong to because you are Christian and you know exactly kung paano si Jesus magmahal. And that's why i-apply mo yon sa magiging asawa mo. Amen? Tinuruan tayo ni God kung paano magmahal ng tunay. Paano pa kaya yung pakakasalan natin, yung mapapangasawa natin? Ang tanong, ito po ang katanungan, no? I guess this is more for yung mga hindi pa kasal, no?
kung tayo ay nagpakasal sa isang hindi Christian, how far are they able to go for you? Kasi you know, you are able to go far dahil Christian ka. And you know, talagang pahahalagahan mo yung marriage. Pero sila, since hindi sila Christian at sila yung napili natin, how far will they go for you? If they don't have the light, anong meron sila? Isn't it darkness? If they don't have Jesus, there is room for evil. Tama? Maring sa umpisa, papakitaan tayo ng pagmamahal, pero since hindi siya Christian, pwedeng mahal ka niya, pero hindi niya ganun kamahal family mo. Possible? It's possible. Pwedeng mahal na mahal ka niya, pero hindi niya mahal churchmates mo. Pwedeng mahal na mahal ka niya, pero ayaw niya yung sobrang dami mong time sa church. At sobrang dami mong binibigay sa church. At kapag itong conflict na to ay nag-grow, baka eventually, yung pagmamahal niya sa'yo, mawala pa. Dahil nga, hindi Christian. And that's why we need to look for Christian partners. Amen? Wag yung hindi Christian, gawin nating Christian, tapos, wow. Hinihintay siguro natin yung water baptismal, no? Tapos hinahatali ka na. May picture ka lang sa FB na naka-water baptism, pwede na. Ganun ba yan? So also, bukod sa paghahanap ng ating God's best, let's also look for Christian friends. Napakahalaga po, look for Christian friends. Iba rin po dapat tayo magmahal sa ating mga fellow believers na friends natin. Friends who are not believers, minsan, very jealous sila sa time natin sa church. Very jealous sila sa mga friends natin from church. Kung meron tayong light, pwedeng tanggalin ng non-believer friends yung light from us. Pwede tayo maimpluwensyahan sa hindi tama. Amen? Pag wala silang light, ano ang meron sila? It's possible that darkness and evil can come sa kanilang puso. That's why yung closest friends natin maganda ay Christians and believers. Hindi kayo magkakatisuran. Madaling magkapatawaran sa isa't isa. Dahil pare-pareho tayong may light at may love. Are we in a Christian family? Ang family ba natin lahat ay Kristiyano? That is a blessing from the Lord. Dahil kasama din po yan sa dinidiscuss natin ngayon. Let there be love in all Christian families. Dapat mas may patawaran sa pamilyang Kristiyano. Dapat, alam niyo po yung, naka-witness na po ba kayo ng isang family na hindi Christian, nakapunta na sa bahay malamang, at narinig niyo na ba minsan ang usapan? Maring narinig nyo yung ibang maayos naman. Pero nakarinig na ako, yung kaklase ko, pinuntahan ko minsan sa bahay nila. At kapag kausap niya yung nanay niya, pasigaw. Tapos may mura pa. Tapos, asan na yung lunch namin? Labas mo. Parang gano'n, nag-aaway lagi. So, nawa ay hindi mangyari sa atin yan, sa family natin. Amen? Dapat mas may pagkakaintindihan sa isang pamilyang Kristiyano. Baka minsan iniisip natin na, ay, pang churchmate lang yan, iba ang family, ganyan talaga ang family, nagkakagulo. Hindi po totoo yun. Ang family po, dyan dapat nagsisimula yung disiplina sa pagpapatawad, pagmamahal. Ngayon, even for our families, especially po sa ating mga pamilyang Kristiyano, dapat tayo ay modelo, no? Modelo tayo sa community natin at sa barangay. Hindi yung tayo nagpapabarangay sa isa't isa. Amen? So, dapat naririnig sa atin. Ako po, pag nagde-devotion po kami ni Pastora, 5:30 a.m., ang lakas ng boses. Good morning, everyone! Siyempre, baka rinig ng kapitbahay yun. Uy, good morning na, 5:30 na, gising na ako. Di ba? Mas maganda ng ganun kaysa ang naririnig sa mga bahay natin ay yung sigaw, yung galit, no? Kung merong ganun sa ating bahay, simulan na po nating i-die down yan. Tanggalin na po natin yan, ano? Para maging mas model pa tayo ng love ni Jesus sa family natin.
So, nagsisimula po yan sa mag-asawa talaga. Uy, pure love. February pa. Nagsisimula yan sa husband and wife. Kaka-renew lang po natin ng vows sa isa't isa. Kung katabi mo asawa mo, sabi mo, uy, vows daw. Kaka-renew natin ng vows sa isa't isa. Ang visa po niyan, 6 months. Bawal po mag-away sa loob ng 6 months. August po, pwede nang magsimulang mag-away ulit. Joke lang. 1 week? 1 week, Aldrin, grabe naman yan. Hindi pa nga tapos yun. So, yun po, no, dapat lagi tayo nagre-renew. Kaya nga po, kung halimbawang every February magre-renew ang mag-asawa ng vows, why not? Baka sabihin kasi natin minsan, bakit every February magre-renew ng vows? Dapat nga everyday nagre-renew tayo ng vows. Dapat nga everyday nagpapaalalahanan tayo na, uy, I love you, ha? Dati ganun. Pero kapag every year meron tayong renewal of vows, isn't it so sweet? Wag naman yung mag-aaway kayo ng December, yari ka sa akin sa February, hingi ka ng tawad. So wag mo na tayo wag na ang ganun, di ba? Pero ibig sabihin, ang sarap po na meron tayong practice sa solid ground to renew our vows. There's always a good reason to remind each other how much we love each other. Amen? Kaya nga po nakakatuwa ang ating event na yan, ano? Christian families, when was the last time you said, I love you to each other? Sige nga, kung katabi mo yung family member mo, sabi mo nga, I love you. Ayan. Iyakan na. Ang ganda po, di ba? Ang ganda-ganda when Christian families love each other. Kasi dyan po, that is the, ano bang tawag doon? It is the most basic unit of society, the family. At kapag dyan po nagsimula, a community grows, a city grows, and a nation grows kay God. Amen? It's so nice to see families love each other. Ba? So let's go to verse 11. Sabi doon, but anyone who hates a fellow believer is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Dapat po wala sa puso natin ang hatred, katulad ng sinabi kanina. Pag may hate daw tayo sa kapwa believer, we walk in darkness. We don't know where to go. We are blinded dahil sa hatred natin, kaya love is not blind. Kay Pastora po yan. Love is not blind, guys. Hatred is blinding. Ang sobrang hatred, nakakapandilim. Di ba? Nandilim ang paningin. Di ba? Narinig na natin yun. Kapag sobra yung hatred natin, this is what happens, hindi natin alam kung saan tayo napupunta. Let's allow yung love ang makapagpakita sa atin kung saan tayo pupunta. Love shows us the way. Dahil sa love, we can walk in the light. Amen? Number 3, continuing in love means we are chosen to love. Sabi sa verse 12, I am writing to you who are God's children because your sins have been forgiven through Jesus. Pinili tayo ni Lord dahil kung siya nga minahal tayo to the point na pinatawad niya lahat ng kasalanan natin habang makasalanan tayo, dapat naiintindihan talaga natin yung ginawa ni Kristo dahil siya nga ginawa niya yun. Sabi din sa verse 13, I am writing to you who are mature in the faith because you know Christ who existed from the beginning. Mga mature na daw sa faith, mga matatagal ng Christians. Meron sa atin more than 10 years ng Christians, tama? Meron sa atin 20 years, more than 20 years ng Christians. So may mga matatagal ng Kristiyano sa atin. At kahit yung mga Christians na senior na, mga lolo at lolang Christian, di ba? Meron pong mga Christians na ganun and ang sinasabi dito ay matuto po tayo magmahal at umintindi sa kapwa natin na mga young in the faith. Mga bagong Kristiyano pa lang o hindi pa ganun ka-mature sa pagiging Kristiyano.
minsan, ang ina-address ko dito yung mga mas older na Christians. No? Minsan, kailangan may patience tayo sa kanila. Tama? Minsan, hindi sila laging perfect, pero meron din talaga silang mga mali. Tayo naman, minsan, impatient tayo sa kanila. Diba? Let's be patient sa kanila. Amen? Ano pa? May mga expectations tayo minsan dahil ang tagal na nating Christian. May expectation tayo minsan na dapat alam na agad dapat nila yan. No? Minsan dala ng dami ng nalalaman na natin at experiences natin bilang Kristiyano, feeling natin ang bagal ng development ng mga bagong Kristiyano. Nafe-feel po natin yan, totoo yan. Pero it takes time. Amen? Kahit tayo naman po, it took time bago tayo maayos at mamolde ni Lord. Let's use our wisdom para magturo sa kanila. Amen? Huwag tayo maging impatient sa kanila. Meron pa yung communication gap. Pwedeng hindi nagkakaintindihan yung mature Christians at yung mga batang Christians. So dapat tayo ay nagko-communicate. Mag-uusap tayo. Ano ba yung ibig sabihin nun? Ano ba yung mga ginagamit yung mga words? Ano ba yung mga ganyan-ganyan? Diba? Mag-usap para hindi nagkakalituhan. Baka may hindi naiintindihan, ipaliwanag. Amen? Minsan, ang mga kabataang Kristiyano or yung mga batang Kristiyano, sobrang excited nila. Amen? Minsan yung mga bago pa lang sa kanilang Christian life, they're excited kasi this is a new life for them. And excited po talaga sila, especially mga kabataan at young pros, especially kung may mga events tayo, yung participation nila sa church. Wag naman po tayo dahil matagal na tayong Kristiyano, papatayin natin yung enthusiasm nila o yung excitement nila. Wag naman tayong, hoy, wag nga kayo, ha? Tigil-tigilan nyo yan, ha? Ganun ba tayo? Dapat, let us also allow them na maging excited, maging enthusiastic, pero i-remind natin sila ng zeal na tinatawag, na huwag biglang bugso-bugso sa isang bagay, mag-ingat, ganyan. Minsan naman, merong spiritual pride. Kailangan iwasan din natin yun, no? Mga mature Christians, feeling natin mas superior tayo sa mga younger generations. Feeling natin na parang, alam na namin lahat. But sometimes pwedeng tayo rin nagkakamali. And sometimes kailangan malaman natin paano o tanggapin natin yung correction nila. Amen? Magkaroon tayo ng humility. Amen? Naalala nyo ba yung devotion natin this week? Kung saan nag-aaway yung mga disciples, sino ba pinakamagaling? Sino ba great? Yeah, who is the greatest, no, in the kingdom? Anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng bata. You have to be like this child. You have to be humble. And that is a good reminder for us na mga senior Christians, na mga mature Christians, na dapat humble po tayong lahat. Ang sabi din doon, I am writing to you who are young in the faith because you have won your battle with the evil one. So ito naman, addressing doon sa mga young in faith, na pagtagumpayan natin ang kasalanan at bisyo. Amen? So I guess this is more for the young people. Kapag ka merong inuman sa school, sa mga friends, sasama ba tayo? No, di ba? Kapag merong vape session ba yun? Hindi ko alam parang ginagawa nila. O kaya merong bubugbugin. Sasama ba tayo? Pag tayo yung bubugbugin, di ba? Dapat hindi tayo sumasama. At kung hindi kayo lagi sumasama, kahit nakokornihan sila sa inyo, kahit naka-KJan sila sa inyo, kung hindi kayo sumasama, magtagumpay na kayo as Christians. Amen? And that's good. Dahil bata pa lang tayo, meron na tayong mga victories for the Lord. That's nice to hear, ano? That's good. Now, sabi sa verse 14, I have written to you who are God's children because you know the Father. Tayong fellow believers ang may kilala kay God at sa Kanyang salita.
Tayo yung magpakita ng pagmamahal. Hindi pwedeng tayo pang mga Kristiyano yung may away-away at hindi pagkakaintindihan. Mga utang bayaran na. Mga nasabi dati na nakasakit, let's say sorry. Amen? Kung merong nangyaring hindi maganda, mag-aminan tayo ng ating mga pagkakamali. Matuto tayo magpatawad. At hindi pwedeng mas mapayapa pa yung mga samahan ng iba. Hindi tayo nagko-compare. Diba? Pero as Christians, dapat mas magaan kasama ang isa't isa. Amen? Sino dito nafe-feel mo na sa labas parang ang stressful ng mga kausap mo, pero dito sa church, ang mga kausap mo parang heaven na, ang sarap mga kausap. Di ba may ganun? Kasi nga, yun nga, wala ngang Jesus sa puso. Hindi lahat, pero minsan walang Jesus sa puso ng mga kausap natin sa labas. Sabi din dito, I have written to you who are young in the faith because you are strong. God's word lives in your hearts and you have won your battle with the evil one. We are stronger than before. Amen? Kapag hindi na tayo tulad ng dati, ang tinatawag na balat sibuyas, di ba? Easily offended. Kapag merong nagsalita sa atin, kaya natin. Okay lang yun. Pero kapag na-feel natin na hindi tama yung ginawa sa atin, pwede rin naman natin puntahan at sabihan. Amen? As Christians, dapat meron din tayong ganun. Kaya natin magsalita. And as Christians, kung tayo yung nakatanggap noon na, brother, sister, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo, yung sinabi mo, dapat tayo, kaya natin patawad, no? O humingi ng tawad. Halimbawa, lumapit sa akin, kapatid, na-hurt ako sa sinabi mo. 'Di ba? Dapat ang sabihin ko, I'm sorry, patawarin mo ko, kapatid, hindi ko sinasadya. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko sasagot yung, ito naman, grabe ka naman, tagal-tagal na nun, huwag ka namang ma-RT. Huwag tayong sumagot ng ganun. Dahil yan ay hindi nakakaganda ng samahan. Kaya wag tayong sumagot ng, sige na, sorry na, para ka namang ewan. Di ba? Alam niyo po, napaka-brave nung taong lumapit sa'yo para i-correct. Wag naman natin siyang ipahiya. Amen? Tanggapin natin ng buong buo yung kanyang sinabi at mag-sorry. Amen? To conclude, Satan po will always destroy. Satan will always try na sirain ang samahan natin, sirain ang church natin. Every church, every Christian. Kaya dapat, we always try natin gamitin ang pag-aaway-away, tampuhan. Yan yung gagamitin ni Satan. Yung mga away-away, yung mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, para wasakin tayong lahat. Now, we should think about our fellow believer before we act or say anything. Napaka-importante po na kailangan bago tayo magsalita, iniisip muna natin. Bago tayo gumawa ng isang bagay, isipin natin maigi, hindi ba yan makakasakit, di ba? Hindi natin alam ang simpleng comments or actions natin ay nakakasakit na pala sa kapwa Kristiyano. Sa ating pag-attend dito sa Solid Ground, maaring meron na po tayong narinig from somebody. Maring sa pag-attend natin dito, may nagsabi na sa'yo ng isang bagay na masakit, meron nang gumawa ng isang bagay na masakit against you, and unang pa lang maring nung nangyari yon, parang inisip natin, ay gusto ko na umalis ng Solid Ground. Ay parang ayoko na dito, parang nasaktan ako dito. Baka naisip na natin yon. Pero kapatid, kung naisip mo yun noon, pero nandito ka pa rin, congratulations. Napagtagumpayan mo ang plano ng kaaway na pagwasak-wasakin tayo. You know, hindi po talaga lahat ay perpekto. Walang ni isa man sa atin ang perpekto. Lahat tayo, we are trying our best na maging holy sa harap ng Panginoon. Maya't maya, talagang ma-offend natin ang isa't isa. Amen? Yun talaga ang katotohanan ng buhay. Pero hindi ba tayo, maya't maya, ino-offend din natin si Lord? Hindi ba maya't maya, gumagawa rin tayo ng kasalanan na hindi gusto ng Panginoon? Tayo ba
ay hindi magpapatawad ng ating kapwa kung si Lord ay nagpapatawad lagi sa atin. So isipin natin, no? Kaya na natin magpatawad dahil si Jesus nagpatawad sa atin. Amen? Sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo, awitan natin ang ating Panginoon. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sing, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's pray. Dear God, it's true, Father. We believe in you, Lord God, and we put our faith in you, Panginoon, because kayo ang nagpatawad sa amin, Panginoon. Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa na hindi mabuti, Panginoon, lagi kayo nariyan, Lord God. Basta humingi kami ng tawad sa inyo, kami ay inyong pinapatawad. At Lord, dahil doon, Panginoon, allow us, Father, as Christians, Lord, na mas madali kami makapagpatawad. Yes, Lord. Father, if noon, Panginoon, meron kaming mga taong ayaw na talagang kausapin, mga taong talagang hate na hate namin, Panginoon, help us, Lord. Help us. Mga taong to kasi sinaktan kami, O Diyos. At ang hirap naman talaga, Lord God, ang hirap po talaga ng utos na patawarin ang aming mga kaaway, mahalin ang aming mga kaaway. Pero Lord, kung maipapaalala lang sa amin lagi na kami nga, Panginoon, napatawad nyo. Father, nawa, unti-unti, habang Lord, kami ay nagiging mature sa aming pagkakakilala sa inyo. Unti-unti, Panginoon, kami ay makapagpatawad, Lord. Kami ay makapagmahal, Lord, ng aming kapwa Kristiyano, Lord, aming pamilya, mga kaibigan namin, mga katrabaho namin, mga schoolmates namin, Panginoon, and everyone else, Father. Sinaktan man kami o hindi, nawa, Panginoon, ganun na lang yung pag-ibig sa puso namin na wala ang hatred, Panginoon, ang kayang pumasok sa puso namin. Salamat po, Lord, sa paalalang ito, Father, and allow us, Lord God, this week, Lord, na talagang pumaroon sa aming mga trabaho, sa mga schools, and everything, Lord, na kailangan namin gawin with your love in our hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen and Amen. Thank you, everyone, for attending our service. God bless your small groups. See you again next week.